Verse 15. Moreover, I will endeavor. Alam niyo kung ano yung endeavor dito? I would like to be diligent. That's the same word. That you may be able, after my disease, pag wala na ako, tatanda at lilipas din ako. Oh, may kumanta na. And that after my disease, to have these things always in remembrance. After I am long gone, that you will still remember what I said. These things. The teachings, the time. Bakit sinabi ito? Kasi nandoon na tayo sa panahon niyon. Yung panahon na mas maraming mga nagko-question. Yung panahon na mas maraming pumipili ng malawak na daan. Kasi kung magiging practical, saan yung gusto dumaan? Sa makipot na daan o malawak na daan? O, sa mga driver, saan yung gusto magmaneho? Diba? Pag nagkasalubungan kayo, pero Christianity is about the straight gate, the narrow gate. Tama? Yeah. Bakit hinaling tulad sa narrow gate ang Christianity? Kasi hindi siya gusto. Pag pinapili ang tao, pipiliin niya yung gusto. At yun yung problema sa mundo. Gustuhin siya. Take note, kahit ng mga Kristiyano. Kaya may sinabi ang Lord, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Because that's the secret of your supply, your needs being supplied. All your needs shall be added unto you. In the last days, there shall come scoffers walking after their own lust. And the reason kung bakit lalong mas nagiging mahalaga ito pag-uusap natin, kasi nandoon na tayo sa panahon na marami ang nahahatak sa atin. Worldly cares, worldly needs, worldly troubles, na hindi naman pwedeng hindi mo pansinin. Ang problema, pag pinansin mo at nalingat ka, wala ka na ibang kaharap kundi siya. Pumagitna na siya. Kaya we need to be reminded. Hello? Hi. The teachings, the time, and now is, nandoon na tayo. Huwag niyong isipin na wala pa tayo ron, nandoon na tayo. Kung gaano katagal na, hindi ko masabi, pero ang isang bagay na alam ko, malapit na. Kung gaano kalapit, hindi ko pa rin masabi kasi one day is 1,000 years and 1,000 years is hindi natin timetable ang pinag-uusapan natin, timetable ng Diyos. Ano lang ang pwede natin gawin? Gawin lang yung dapat. Huwag mo nang problemahin yung hindi mo problema. Yung nga, pati mundo, maraming tao, maraming Kristiyano, pati problema ng mundo, gustong isolve. Tama? Oo. May mga nagsasalitang politiko na parang pag nagsalita,
Gusto niya, siyang pumalit doon sa namumuno. Di ba? Ganun naman ang politika eh. Kaya huwag na tayo makisali kasi wala tayo sa wala rin naman tayong magagawa. Kaya, pero meron tayong kilalang may magagawa. At meron na siyang ginagawa. In fact, habang nakikinig ka ngayon, meron na siyang ginagawa. Ano yung third point? Transformation. Yung ginagawa niya is for our transformation. Tanong, susundin mo ba? Kasi, balik tayo, Ina. 2 Peter chapter 3, verse 9. Meron ba siyang ginagawa? I'm sure. Meron tinatawag ang Lord sa kalagitnaan natin to repentance. Meron tinatawag ang Lord for you to do something right. And transformation starts with us. Right now. Maaring ito yung unang pagkakataon na magiging Christian ka, kasi ngayon ka lang na tunay na nagsisi. Or dati ka ng Christian na nalaglag sa kasalanan na tinatawag ng Lord para magsisi. Pero isang bagay ang maliwanag. Hindi ka papasok ng langit na hindi nagsisisi. Kasi transformation will take place in the future glory, but it is taking place now. In the hearts of every individual Christian na tinatawag ng Lord na magsisi sa kanyang kasalanan. May dapat iayos? Aayusin mo ba? Kasi tingnan nyo, verse 10, But the day of the Lord will come as a thief in the night, in the which the heavens shall pass away. Naalala niyo 1 John chapter 2, verse 16? And the world passeth away and the last thereof. Same word. In the which the heavens shall pass away with a great noise, and the elements shall melt with fervent heat, and the earth also. So, ano yung involved dito? Heaven and earth. The earth also, and the works that are therein. Underline the word works. Yan yung humaharang sa atin. Kaya hindi na tayo makadirekta sa Diyos. In fact, iniiwasan na natin ng Diyos kasi meron na tayong ibang kayakap. The works that are therein, underline the word, shall be burned up. Tingnan niyo kung gaano katindi kasalanan ng mundo. Hindi na kayang hugasan. Kailangan siyang sunugin. Verse 11, Seeing then that all these things shall be dissolved. Observing that this is what God is going to do with what He has created, na sinira ng kasalanan. He will burn it up. Seeing that all these things shall be dissolved. Ano yung expect ng Lord sa atin? What manner of persons ought ye to be in all holy conversation and godliness? Does God expect something from us? Yes. What does He expect from us? That we become godly. Kasi alam niyo kung kanino naka-reserve yung title na godly? Those who obey God. Hello? What manner of persons ought ye to be? Underline the word ought. Dapat. So, merong seeing, verse 11.
Pagkakataon, bilugan nyo, markahan nyo yung Bible nyo. Seeing, ipapaliwanag ko mamaya. Verse 12, looking. Ano kaya ba nung seeing sa looking? Medyo hintay na konti. Verse 12, hasting unto the coming of the Lord, wherein the heavens being in fire shall be dissolved and the elements therein. Nevertheless, according to His promise, we look for new heavens, new earth. Kaya yung glory is an incentive to being godly. Why? Kasi the new heavens and the new earth are being prepared for righteousness to dwell. Yun. Wherein dwelleth righteousness. Kaya kung hindi natin naranasan yung transformation ng Lord, hindi ka para dun. Hindi tayo pwede ron. Why? Kasi walang titirang marumi ron eh. Kaya transformation is taking place now. Bagamat future glory pa yung di ba, nabanggit ko na to nung last time. Ba't susunugin ng Lord ang heaven? Ang earth? Bakit susunugin? Kasi ang maninirahan, righteous. At sa atin, wala tayong sariling righteousness. Kaya yung by grace through faith, natanggap natin yung katwiran ni Kristo nung tayo sumampalataya. Kaya every time titingnan tayo ng Diyos Ama, ang nakikita niya sa atin, hindi yung sarili natin, ang nakikita niya si Kristo na nasa atin. Kaya nga napakalaga, nasa atin siya. At kung nasa atin siya, at sa atin ang kanyang Espiritu, natutulong sa atin para makasunod. Pumapalya tayo, kaya tayo bumabalik sa kanya para magsisi. Humingi ng tawad. Kristiyano lang ang babalik sa kanya. Naalala niyo yung 10 ketong yung pinagaling? Gumaling ba lahat? Yes! Ilan yung bumalik? Yun lang yung Kristiyano. Hello? At hindi aksidente, narinig mo ngayon ang mensahe. Pinagaling ka ba? Nakabalik ka ba? Nevertheless, according to His promise, I like this. Ano yung promise? Ipe-prepare niya lahat para lagyan natin. Ano yung promise? Ako, pumapasok sa isip ko yung John chapter 14. Kino-comfort niya yung mga disciples niya kasi nalulungkot eh. Iiwanan niya eh. Sabi ng Lord sa kanila, let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. Have faith. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you. I go to prepare a place for you. That's the promise. I go to prepare a place for you. Why? Because heaven is a prepared place for prepared people. And the reason why you are hearing this message this morning is that God is preparing us for that place. I go to prepare a place for you. That's a promise. Hindi doon nagtapos yung promise. Sabi niya, and if I go to prepare a place for you, I will come again. Why? To take you unto myself, so that where I am, there you may be also. Kaya, yung preparation of sinabi, I go to prepare a place for you, kasama dun, involved dun yung transformation. Pero yung final transformation, pag nilipol na niya lahat ng masama at ibubulid sa impyerno,
Yun yung final transformation. Na lilitaw yung new heaven, new earth. Verse 12. Very interesting. The heavens being on fire shall be dissolved and shall melt with fervent heat. Verse 13. Nevertheless, we according to his promise look for new heavens and new earth. Saan nakikita yung transformation? Yung word na new. Alam niyo ba that the earth experienced 3 news? 3 bago. 3 pagbabago. Yung unang bago, yung kanyang original state. Yung original na creation. That's the first. New, kasi Genesis 1:1, God created the heaven and the earth. When was that? In the beginning. Wala pa yung first day. Kasi yung first day, nag-take place dun sa recreation. Medyo theological to. Pwedeng hindi ko na banggitin, pero babanggitin ko for the sake of context. Kasi Genesis 1:1 is the creation, admittedly. Verse 2, there is destruction. Sa theology, sabi ng mga theologians, diyan nag-rebel si Lucifer. Kaya ano yung sabi sa verse 2? Yung nilalang ng Diyos na wala ng forma. Hindi in-explain dyan, between 1 and 2, hindi in-explain kung ano nangyari. Basta ang pinakita lang dyan, yung consequence ng pangyayari. Nasira. Nasira ang creation. And theologians believe na nung pagbagsak ni Lucifer, na isama niya yung 1/3 of the heavenly host. Kasi 3 silang guardian angel. 3 silang archangel, Michael, Gabriel, Lucifer. At dahil yung mga angels na created under them, loyal sa kanila, kaya natangay ni Lucifer yung 1/3. Nasa Revelation yung 1/3 ng heavenly host under sa kanya. Sila yung nag-devastate sa creation. Kaya it is without form and void. Ba't nasira? Ano yung point na nasira ito? Yung description ng binanggit, darkness was upon the face of the deep. May paniniwala ang mga historians na during that time, ang nabubuhay sa earth na na-destroy ng kasalanan are dinosaurs, which are being ruled by evil spirits. Kaya yung dinosaur, may pwedeng basis sa verse 2. Diyan sila pwede isaksak eh. Totoo ba ang dinosaurs? Tanungin si Riley. Totoo yan. Kilala ni Riley, alam ni Riley mga spelling ng mga pangalan yan. Yun, added information lang. Hindi siya masyadong mahalaga spiritually. Pero, kasi masyadong vague yung information natin about the origin of Satan eh. Yan yun. Nung nag-rebel siya, tinaboy siya, galing langit, tinaboy siya. Saan siya naitaboy? Sa lupa. Kaya kaharian niya yan. He is the prince of the power of the air. He is the God of this world. So, it was destroyed. Verse 3 forward, yun yung recreation. Kasi when God said, let there be light. And there was light. Hindi yun yung creation. That was the recreation. What? Kaya doon pa lang, kaya sabi mo,
doon nagsimula yung creation? No, hindi. So, verse 3 is the recreation. Lahat ng mga nalalang. So, kaya nawala na yung dinosaurs kasi wala na silang place. May isang theologian na ang explanation niya dyan, yun daw, sa recreation daw, parang bola, dahil pangit na yung forma, ginawa raw ng Diyos, binaliktad niya. May sense to, binaliktad niya. Kasi yung nasa ibabaw, kung may ilalim, at yung pailalim, yun yung naibabaw. Kaya nakakakita ng mga remains ng dinosaur. Diba? May sense ba? Paniwalaan nyo o hindi, sa akin, hindi mahalaga. Basta ang hinihintay natin, yung final recreation. Kaya ako tinawag na transformation, renovation. Kailan mangyayari ito? 1,000 years? One day? One day? 1,000 years. Kailan? Sa akin, ang reference ko, we're in the last days. Malapit na ba? Ang hirap mag-assume kasi pag sinabi mo malapit, gano'ng kalapit? Tama? So, basta, gawin natin yung dapat natin gawin. May kinakausap ba, Lord? The first creation, the recreation, and the renovation of the new heavens. And new... By the way, bakit heavens? Another trivia. Merong first, merong second, may third heaven. Nasaan ang Diyos? Nasa third heaven. Doon tinangay si Pablo eh. Doon tinangay si Pablo sa 2 Corinthians na I was caught up in the third heavens. So, third heaven is God's abode. O meron second and first? Meron. Yung first heaven is atmospheric heaven. Itong lupa hanggang dun sa clouds, atmospheric yan. Kasi above the clouds, wala nang hangin. Kaya the first heaven is ground to anywhere kung nasaan yung ano yung nadideplete? Yung nadideplete, ozone layer. Yun yung sumasangga sa sun ray. So, pag umakyat ka na dyan, hindi na lilipad dyan ang may propeller. Kasi wala na hangin. Ang ginagamit din dyan, pag umakyat na above the atmospheric heaven, jet. Jet-propelled engine. Kasi wala nang hangin. Tama? Sa atin, layman's language, yan yung tinatawag nating space. Kung nasaan yung mga bituin. Kung gano'ng kalaki yan, walang makapagsabi. Ganon kadakila ang Diyos. So, nasaan yung third heaven? Yung second heaven, hindi mo malirip eh. Hahanapin mo pa yung third. Maging Christian ka na lang para malaman mo. Tama? Kasi hindi mo nga alam kung saan yan eh. Walang makakapagturo. Kumbaga sa prerogative ng Diyos yun. Bakit ba? Hindi pwedeng ipalam kahit kanino yan. Pero kung Kristiyano ka, may access ka dyan. Amen? In fact, pag namatay ang Kristiyano, doon dadalhin. Diretso. Wala nang passport. Wala nang visa. Ang pinaka-visa natin, yung Holy Spirit. Kaya citizenship natin saan? Sa heaven. Ako, triple citizenship na ako. Filipino, senior,
Christian. Ay, ikaw. Siguraduhin nyo may visa ka na, ha? Meron akong gustong sabihin tungkol dun sa seeing. Kasi huwag natin kalilimutan sa transformation, sa renovation, sa recreation, restoration. By the way, bakit ko ginamit yung salitang restoration? Kasi pag dumating yung panahon na yun, all creation will be restored back to its original form. Kung paanong nilalang ng Lord perfectly bago nagkasala si Lucifer, bago nagkasala si Adan at si Eva, ibabalik niya yung creation to its original form. Kaya, new heaven, new earth. At merong isang special place. Ano yun? New Jerusalem. Ako, I believe that the New Jerusalem is the bride of Christ. It's not a church. Kasi New Jerusalem is the place na prepare ng Lord for His bride. Sino yung bride niya? Tayo. May mga simbahan, they claim sila lang. Huwag na tayong makisali sa kanila. Basta tayo, alam natin, kasama tayo sa New Jerusalem. Kasi balang araw, ikakasal tayo sa Lord. You will be recognized. Why? Kasi may relationship ka. And you will be restored to your original sinless, perfect state. Amen ba? Amen. Transformation is taking place. Tama? Hindi agad tayo magiging perfect. Hello? Pero dahil righteous na tayo in Christ, yung ating transformation is ongoing. And that's the reason kung ba't nakakapakinig tayo ng mensaheng katulad nito. Hindi para saktan ka, hindi para pahiyain ka, hindi para i-OP ka, kundi para maging sigurado ka. Kasi, o sige, granting, may kasalanan, o may dapat ihal sa buhay mo. Ngayon nakapakinig ka, ano gagawin mo? Huwag mo sagutin ngayon. Pag-isipan mo muna. Kasi diyan nakasalalay kung Kristiyano ka. Hello? Kasi hindi ka magpapatuloy hanggang katapusan na ganyan ka lang. Hindi mo alam kung kailan eh. At ang alam ko, malapit na. Gano'ng kalapit, Pastor? 1,000 years? One day. One day. 1,000 years. Ba't ganun, Pastor, sagot mo? Yun yung pinaka-safe. Para wala kang sisihin. Ang tagal-tagal naman eh. Pasalamat ka nga, pinatagal ng Lord para magbago ka pa eh. He giveth more. He is giving us the chance to make a choice to change. What's your choice? Hello? Ang sabi ko naman lahat. Verse 14. Nagsimula ako dyan. Magtatapos ako dyan. Verse 14. Wherefore, beloved, seeing. Nakuha niyo yung seeing. Nakita natin sa verse 11. Nakita natin siya ulit sa verse 14. Pero sa gitna ng dalawang verses na binasa natin, may sinabi sa verse 11 na seeing, looking, sa verse 12, hasting, sa verse 12. Ano ito? Kasi sa transformation,
in the future, heaven and earth will be affected. Pero dahil itinuro ito, narinig nyo ito, how does it affect us? Kaya, looking, tasting, seeing, it should also affect us. How will it affect us? How? By causing us to make a decision to be right with God. May mali? Tama. May yakap kang hindi tama? Bitawan para maging tama. May kaharap ka na hindi mo dapat kinakaharap? Talikuran mo. It's not yet too late. Pero we have to make a decision before it's too late. Are we affected? If you feel the conviction this morning, that's the effect. It should not stop there because we have to do something. Salamat, Panginoon, sa inyong salita na aming napakinggan. Alam ko, Panginoon, meron kayong layunin. Bakit namin ito napakinggan? Sapagkat gusto niyo, Panginoon, kaming bigyan ng pagkakataon na maiayos, maituwid ang aming buhay. Panginoon, patawad kung sakaling kami ay naligaw ng landas, bumagsak sa pagkakasala, namuhay na hindi matuwid sa inyong harapan. Pero salamat, Panginoon, sapagkat nadama namin ang inyong biyaya ngayong umaga na kami tinatawag pabalik upang pagsisihan ang anumang kasalanan ng aming nagawa. Mamuhay na may pagsunod sa inyong kalooban at pagmanatili sa dikta ng laman. Salamat, Panginoon, sa inyong biyaya na sumasagana upang kami bigyan ng pagkakataon, Panginoon, para magbago, para mamuhay para sa inyo. Dahil bilang inyong mga anak na may ugnayan sa inyo, nais niyo, Panginoon, kaming kasamahin sa inyong kaharian, kung saan naninirahan ng kabanalan. Salamat sa pagkakataong ito, sa aming napakinggan, na meron kaming napulot, meron kaming nahugot, at meron magiging dulot sa aming buhay. Kaya po, Panginoon, ang patuloy na manguna, lalabas kami sa lugar na ito na panatag ang aming kalooban, Panginoon, sapagkat alam namin ikaw ang sinunod namin at hindi ang sarili namin. Ikaw ang napakinggan namin at hindi lang kung sinong tao ang aming napakinggan. Ang inyong salita ang aming susundin. Ang inyong kalooban ang aming gagawin. Salamat po. Pinupuri ka namin. Ang lahat ng ito ay aming samad na langin. Sumatamit sa pangalan ng Kristo. Amen.